Jang 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 bang 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 bang. Yo, what's up mga tol? Nandito ulit tayo medyo nabihitin ako sa kwentuhan natin, kaya magkwentuhan ulit tayo, ha? Ngayon, pag-usapan naman natin ng siguro masasabi natin na buhay OFW at kung paano ka mamuhay sa isang bansa na malayo sa pamilya. So yun tol, marami kasi sa atin ang nahu-homesick at nagkakaroon ng doubt o agam-agam sa puso nila na parang nagkakaroon sila ng dilema kung itutuloy pa ba nila o babalik na lang sila sa atin. Kasi ibang-iba talaga ang buhay. Kahit saang bansa ka pumunta, iba talaga ang buhay sa Pinas. Masaya talaga tol. Hindi naman natin maitatanggi na mahirap din naman mamuhay sa atin at napakaraming kompetisyon. Marami kasi sa atin na mga nag-OFW na lalo yung mga baguhan na sumuko midway ng kanilang kontrata, medyo nawawalan sila ng pag-asa. Kaya ito yung purpose ng video na ginagawa ko upang mag-serve as a motivation na hindi permanente lahat ng nadarama mo na paghihirap, homesickness, hindi yan permanente tol. Unang-unang bagay na dapat alalahanin natin is yung dahilan kung bakit tayo nandito. Kasi maraming tao na nakukumutan ng lungkot at nalilimutan ang tunay na dahilan kung bakit sila pumunta sa abroad, na dapat nating ipaalala sa sarili natin na kung bakit natin inaasam-asam na makapunta sa abroad at makapagtrabaho at mabigyan ng magandang buhay ang sarili natin at ang pamilya natin. Marami kasing hindi naman masama tol, kasi iba-iba naman ang personalidad ng mga tao, di ba? Merong hindi talagang build sa ganitong klaseng senaryo, sitwasyon, pero isipin mo na lang tol, nandito ka na rin lang, nandiyan ka na rin lang, why not, bakit hindi na lang natin pagpatuloy, di ba? Kasi ang tag dito, ang hirap tol ang hirap kasi pag naranasan mo ang hirap ng buhay sa atin tol, yung kumbaga adulthood, umabot ka ng adulthood na nakaranas ka ng medyo kapos ka, talagang tsatsagain mo talaga, sa totoo lang tol. Huwag natin kakalimutan ipaalala sa sarili natin yun. Dapat maging tapat ka sa pangarap mo. Huwag ka magtataksil sa pangarap mo. Kung ang pangarap mo yumaman, maging faithful ka doon sa pangarap mo na yun. Kung may mga tukso kagaya ng mga bisyo, yan, mga luho, diba? Kung medyo ahead tayo mag-isip para sa future natin habang bata pa tayo, dapat maging tapat ka doon na magdadalawa tatlong isip ka kung kinakailangan ko ba ng mga ganitong klaseng bagay. Kasi ito yung makakapag-slow down o magiging angkla sa pag-angat natin. Kumbaga, tas kukuha ka ng hindi mo way beyond sa capacity ng kinikita mo. Isa-isa yung magiging hook sa balikat mo habang umaakyat ka dun sa mountain of success. Na-imagine nyo tol, reward ko naman sa sarili ko yan di ba? Masakit mang sabihin tol, ginagawa natin siyang katwiran, yung parang konsuelo sa sarili natin na pinaghirapan ko naman to, deserve ko yan, di ba? Deserve ko yan. Which is hindi naman mali, pero kung iisipin mo, kung yung pinaghirapan mo na, halimbawa kumita ka ng 100,000 ha, tapos biglang kailangan mo ng iPhone na bago o Samsung na bago na which is ang halaga 80,000, na pinagtrabawan mo yung 100,000 na yun sa loob ng isang taon. Tapos sasabihin mo sa isip mo, deserve ko naman yan, pinagtrabawan ko naman yan, o pinagtrabawan mo yan na isang taon, tapos uubusin mo lang sa isang gamit, di ba? Siguro may papayo ko sa inyo tol, magdalawa tatlong isip tayo. Guilty as charged ako dyan dati tol. Yung kabataan ko na nag-abroad pa ako, sabik ako dyan tol. Sabik ako dyan sa mga gaming consoles. Kaya kasi mahilig ako maglaro ng games kami ng kapatid ko. Kaya sabi ko yung bagay na hindi ko na-experience noon, habang bata itong kapatid ko, si Bossy Kill, paparanas ko naman sa kanya yun. Kahit pa paano, siguro medyo sumaya yung childhood niya kasi mahilig kami sa games. Yung may mga, yun lang naman, yung luho namin Pero pagdating sa mga, sabi mong sugal, yan. Numero 1 yung sugal tol. Marami akong nasaksiyang nasira ang buhay na nag-a-abroad na kasama ko dahil sa sugal. Yung magsusugal ka tapos matatalo yung pinagtrabahuhan mo na hard days earned money mo. Diba? Kumbaga, walang panalo sa sugal kasi ikaw nanalo ka nga in terms ng pera. Nanalo ka nga. Kinuha mo naman yung pag-tuition ng anak nung kabilang kalaban mo, diba? Ikaw naman, natalo ka naman. Wala kang may susustento doon sa pamilya mo. So, dapat
siguro hindi naman natin na mababago yan kasi karamihan naman ilan sa ating mga kapatid na OFW talagang ganyan ang ginagawang libang. Pero siguro masasabi ko na lamang limitation na lang pagdating sa mga ganyan. Dapat lagi natin papaala sa sarili natin na ano ba yung tunay na dahilan kung bakit ka pumunta dito. Masakit man sabihin, talaga ang tao nagbabago pagdating sa lalo na kapag ka may hawak na pera. Minsan positive, minsan negative, pero hindi maaring hindi na kapag ka nakahawak ka ng pera, maaring hindi ka magbabago. Talaga magbabago at magbabago ka. Nasa sayo na lang yan kung negative o positive mo siya iti-take. Kung ano yung atake mo dun. Boom! Diba? Siguro isipin na lang natin na papel pa rin yan yung pera Kumbaga, hindi rin naman ako naniniwala sa kasabihan na money can't buy happiness. Diba? Mabibili mo yung happiness at saka yung peace of mind. Siguro masasabi natin money can't buy contentment. Ha? Kasi as you progress, you grow further. Human nature yan sa tao na parang you want to strive more. Diba? Kumbaga, hindi sapat maging sapat. Ha? Laging kulang. People always want more. Diba? Ang tao hindi marunong makontento Kumbaga, yun yung siguro yung hindi kayang bilhin ng pera. Yung contentment na stop na ako dito. Na okay na ako dito. Kasi, syempre kung may opportunity na nakakatok sa'yo, siguro isa yun sa pagiging parang factor na rin yun sa pagiging greed. Yun yung trait talaga na natural instinct ng isang tao na you want to strive more, you want to have more. Diba? Huwag natin kakalimutan na once lang tayo mabubuhay sa mundong to at once lang din mabubuhay lahat ng pamilya natin. So no matter what your investments were at kahit ano man yung attainment mo, wag natin kakalimutan yun kasi tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito as well as yung pamilya natin o lahat ng mga kasabay natin dito. Sabi nga nila, di ba, we all live under the same sun. Lahat tayo lilipas dito. Gano lang na-realize ko tol, yung 10 years, yun yung parang yung naiisip ko 10 years. Ano bang ginawa ko sa loob ng 10 years? Ano bang ginawa ko sa loob ng 15 years? Parang ang bilis lumipas, tol. Sobrang bilis talaga. Hindi ko na-realize na lumipas na yung 10 years. Yun yung dapat iwasan natin na personal experience ko. Na nagkaroon ako ng agam-agam sa sarili ko. Na dapat kayo, isipin nyo sa sarili nyo na 15 years, make sure na meron kayong maiisip na ano yung significant na bagay na ginawa mo sa loob ng 15 years na yun upang hindi ka magkaroon ng kalungkutan sa isip mo na nasayang yung panahon mo. Ngayon pa lang kumilos ka na. Kahit saan katayuan ka man nandito o kung saan katayuan ka man, kung ano yung estado mo sa buhay, umpisahan mo na tol. Bibigay ko na lang na example yung sarili ko tol. Kung hindi ako nag-umpisa dito, siguro nasa barko pa rin ako, which is maganda pa rin naman. Pero compared to pagbabarko, palagay ko mas magandang personal choice ko, mas okay dito sa Australia. Marami kasing nagsasabi na yung pag nagbabarko. Totoo comment kayo mga tropang seaman. Mga kwentong barko na hirapan na ako, papagod na ako sa barko. Di ba? Papagod na ako dito sa barko. Pag mag-iisip na ako ng business ko. O pag mag-a-apply na ako sa ibang ganito, ganyan. Hanggang sa umabot ng 10, 15, 20 years hanggang sa nag-retire na, nandun na lamang yung plano na yun na nag-stay na lang sa isip mo hanggat sa hindi mo na siya natupad. Kaya yun yung sabi ko sa isip ko tol, napaka-importante nung matuto sa pagkakamali ng iba. Na yung dapat very keen observer ka sa sitwasyon ng iba. May empathy ka rin, pero at the same time dapat observative mo sa bawat sitwasyon ng isang tao kasi matututo ka dyan tol, dyan ka matututo sa mga sitwasyon na yan. Hindi naman natin sinasabi na mag-celebrate tayo sa ganun, sa misfortune ng iba, pero i-take natin yun as a positive way in order for us to learn na hindi natin na-experience yung mga pagkakamali at bagay na na-experience nila, diba? Yan, sobrang haba na naman. Dito Tim babay na. Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyala natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, Tol!